Today is the first Sunday and alam po natin na meron po tayong new theme each month. And actually this month, we're going to start a new series of teaching regarding, basahin natin to? Basahin natin? Isa pa nga. Spell possessiveness. Lagi ko nagkakamali dyan eh. Amen. Possessiveness, from possessiveness to generosity. Ang hirap din tagalogin ng possessiveness. Clear na sa Tagalog, sabi niya, wala namang foreign term ngayon, no? Possessiveness is mapag-angkin. Amen. Mapag-angkin. Lagi natin narinig, akin ka lang. Yun po yung possessiveness. So, possessiveness is desiring to own something and you're having the desire to control it, to control that object or something or someone. Amen? You want to dominate. Yun po ibig sabihin ng being possessive. And it indicates, masabi natin, yun nga, desire to control, to guard and protect something or someone. Makikita natin dito yung word na possessiveness is very close to the word possession. Amen, possession. And that's because we can often view na possession natin is our rightfully ours, whatever things that we can say a physical item, or job, or a person. So overall, our possessiveness indicates that there is something we value or want to protect na ayaw nating i-share sa iba. Naku ba natin? Yung ayaw nating i-share sa iba, yung akin lang. Ganun. Yun po yung pagiging possessive. So what is the most prized possession in your life? Kung tatanungin nyo. Tanungin niya, katabi nyo. Tingnan nyo. Lalo yung mga mag-asawa. What is your most prized possession? Ayaw magtingin na, nagkahayaan ba kayo? Amen. Ano yung pinakamahalaga mo na pag-aari sa tingin mo sa buhay mo? Could it be yung bagong bili mong kotse? Wow. Or could it be yung bagong bili mong iPhone, ano na ba ngayon? 16? Or could it be yung pinag-ipunan mo talaga ng husto na bahay na yung prized possession mo? Pag-aari. Amen. Ano pa? Could it be your job? Could it be your family, your children? Could it be yung prized possession mo, yung nangyari nung matagal na panahon na yung pag-aari mo, litrato ng isang napakasayang okasyon ng buhay mo na talagang possession mo yun. Sa tuwing makikita mo, natutuwa ka. Amen? Nagagalak ka. And whatever it is, tingnan natin, parang ayaw natin i-share ito sa iba. Right? Tahimik kayo ba? Gusto mo, sa iyo lang yan. Okay, kasi pwede mo ipahiram yung mga gamit na kung saan na hindi mo masyadong pina-pricely or inaangkin na very, mahalaga sa iyo. Right? For example, pinahiram mo yung damit mo sa kaibigan mo, pero meron kang damit na napaka-importante sa iyo na hindi ko pwedeng pahiram to, baka masira. Di ba mga ganon? So, ano pa? For example, yung pwede mo ipahiram yung sapatos mo, bag mo, toothbrush mo. Sa anak mo. Ano ba kay Laura? Amen. Pero there's something na maski sa anak mo, ayaw mong pahiram. Kasi very treasurable sa ito. For you, it's a highly valued objects. Amen. And yun po yung tinatawag na treasure. When it comes to treasure, the word treasure, yung kayamanan, is marami po tayong makikita dyan sa Bible, talks about a topic about treasure. Naalala ko yung isang kwento ni Jesus about a parable where there's a certain man na kung saan he had this treasure na kanyang naipon, but when he saw a field
Nakita doon yung kayamanan na matagal na niyang hinahanap. At ginawa niya, binenta niya lahat ng kanyang possession at binili niya yung bukiri na yun para mapasa kanya yung kanyang talagang hinahanap sa buhay niya, sinisik niya sa buhay niya at tatagpuan niya doon. Amen. Doon natin makikita na the something na kung saan ang tao is despite ng mga bagay na na-accumulate natin dito, meron pa rin tayong hinahanap na kung saan yun magsasatisfy sa atin. Okay? Right? So yun, at sa ating pong pag-aaral ngayon, may sinabi nga sa Ecclesiastes 5, kasi may mga bagay talaga hindi nakakasatisfy sa atin. Especially kung paano natin ito tinuturing sa buhay natin. Kung ito'y mahal na mahal natin at ayaw natin itong kung saan mapalayo sa atin. Right? That's why in Ecclesiastes 5:10 sabi, he who loves silver will not be satisfied by silver. And silver, of course, in terms of money, monetary, kapag mahal mo ang pera, hindi ka masasatisfy sa pera. Okay? And those who love abundance will not be satisfied with it. Kahit na yung mahal mo yung abundance, sabi, with increase, hindi ka rin nasasatisfy. Sapagkat yun lagi ang inisip mo, abundant, madagdagan ang aking mga pag-aari. Sabi, habang padagdag to ng padagdag, hindi ka rin nasasatisfy kasi yun yung minamahal mo. Okay? That's what it says in Ecclesiastes 5:10. And King Solomon said, this is vanity. Ganito yung buhay. Parang, lagi tayong nakasaliksik sa bagay, amen, especially sa mundong ito, pero walang nasasatisfy. Walang nakapag-sasatisfy sa puso natin. So the title of our message today is, ayun pala yung kanina, Ecclesiastes 5:10. Let go and let God. Sabi nga natin, let go and let God. What it means, it encourages us to let go. It could be some problem sa buhay natin. Amen. May mga taong ganun, pati problema, tinetreasure nila. Lagi yun naririnig mo sa bibig. Amen. Sa kakwentuhan mo, lagi yun ang, ito yung problema ko. They don't want to let go of their problems. Nagpe-pray sila, Lord, tulungan mo naman ako sa problema ko. Pero pagkaraan ng prayer meeting, andun pa rin, dala pa rin problema. They don't want to let it go. That's why Jesus says, come, all you are heavily laden, and I will give you rest. Kaya marami, amen, na kung saan is restless, maging sa pagtulog sa gabi, hindi sila makatulog because lagi nilang iniisip ang problema nila. Pero God is telling us today, let go. And let God. Let go and let God do the rest. Or perhaps, sa buhay po natin, for example, you are on a steering wheel. Ikaw yung nasa manibela. Yun po yung gusto natin. Tayo may control. Pero sinasabi ni Lord, let go. And let me control. Let me have the wheel. Let me have the control. In Luke 12, yung binasa po natin, amen, meron pong isa na kung saan ay among the crowds ay lumapit kay Jesus. At ang tawag sa kanya, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or arbitrator over, amen, you. And he said to them, take heed, pay attention. Sinasabi sa lahat sa atin, hindi lang sa tao na yon. He's telling us, not just on the crowd during that time, but sa atin. Take heed, beware of covetousness, for one's life does not consist of the abundance of their possession. So we bless the Lord for the reading of His Word. Ano makita natin dito? Jesus warns about the dangers of covetousness and materialism. Mga bagay na temporal or temporary lang sa buhay natin. That's why sinabi ni Paul na kung saan sa 2 Corinthians, we do not lose heart even though our outward man is perishing, but it is renewed. Amen. Sabi doon, the inward man is being renewed day by day. We can see in Paul's life how he really labor for the gospel. Andun yung kung saan siya ay binabato, siya ay iniinsulto, siya ay kung saan talagang nagugutom dahil sa pag-share ng gospel, wala siya makain, nakukulong siya.
But sabi niya, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Although sa sitwasyon ko ngayon, amen, masabi natin it's not looking good. But inside of me, sabi niya, inside of me, my inward man is being renewed day by day. Kaya nasabi niya, this light affliction, amen, sabi niya, this light affliction is just a moment. Sabi niyo nga, it's just a moment. It's working for us. Yung affliction na yun is working for us for exceeding weight of glory. Why we do not look at the things that are temporary, okay, ito po sa 2 Corinthians 4, dito nyo lang makikita sa NKJV version yung word na temporary. At ngayon nga, nung umaga, tinitingnan ko sa definition sa dictionary, ano ba yung temporary? Madalas natin marinig temporary. Amen? Pansamantala sa Tagalog. Pero definition pala nito sa English ay things that will not last long. Yun po yung mga temporary. Mga bagay na hindi tumatagal ng pamatagalan. Okay ba? Mabilis lang. Nawawala. Katulad ng 1 linggo, temporary yun. Ang bilis, di ba? 1 linggo. Temporary. Kung ano man yung mga naranasan natin yun, that's temporary. At sabi niya, we do not look. Hindi ako nagpo-focus doon sa things that are temporary, but the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Doon tayo mag-focus sa mga bagay na kung saan hindi natin nakikita. Because hindi natin nakikita ang bagay, yun po yung permanente. Yun po yung eternal. You got it? Nakuha ba natin? Church, saan pa ba kayo? Kaya sabi niya, bigyan na tayong warning. He said, take heed and beware of covetousness. Itong henerasyon natin, pamilyar tayo sa mga tinatawag na mga unlimited binge. Right? Yung mga bagay na eat all you can. Unlimited access. Ano pa? Ha? Unlimited what? Internet. Unlimited rice. Pagkain pa rin talaga. And yun, pag nanonood kayo ng movies, di ba? Babalikan nyo talagang unlimited watching, no? Binge, tinatawag. At naalala nyo ba yung namatay na mukbang influencer? Right? Ano ginagawa niya? Kain siya ng kain, no? Right? Sa YouTube. At unfortunately, namatay siya. Dahil sa pinapakita niya na excessive consumption of food. Right? At yun, nakakalungkot na yun ang kinamatay niya. At pagkaraan ng pagkamatay niya, nagkaroon ng, sabihin natin na, sinabi nila, this is a potential hazard warning sa mga taong kumakain ng sobra-sobra. Amen ba? Sabi sa, nababasa ko minsang bumper sticker, he who dies with what? With most toys wins. Nabasa niyo ba yan sa bumper sticker? He who dies with most toys wins. Ano ibig sabihin nun? Sino daw ang namatay na mas maraming laruan or pag-aari, siya yung panalo. Ironic, no? Ironic. Kasi marami po ako nakikita ng mga tao na trabaho ng maigi, nagpapakahirap, amen, yung araw ginagawang gabi, yung gabi ginagawang araw, nagpapahinga para sa kanyang pamilya. Amen? Para mabayaran yung mortgage ng bahay na 25 years babayaran, 25 years magpapakahirap. At pag natapos na niyang bayaran, ilang taon na siya? 65 years old. Tapos ibibigay niya sa anak niya. Amen. Sana nga umabot pa siya ng 65. Sabi ko, parang vanity, di ba?
Na yung lahat ng pinaghirapan mo, hindi mo na-enjoy. Puro kahirap ng pagtatrabaho at yung anak mo na walang ginawa, walang naging effort sa paghihirap mong bumili ng bahay na yon, siya yung mag-i-enjoy na yun. Yun siya sabi. At pagka sa isipan natin na matay na yung tao na yon, at sasabihin natin, lagi pag-uusapan natin buhay ng taong yon, napakagaling naman ng tao na yun. No? Wow, successful siya. Kasi may naipon siya para sa kanyang pamilya na bago siya nawala, naiayos niya ang pamilya niya. Yun po yung ironic na kung saan, yun ba talaga ang meaning ng buhay natin? I'm not saying na huwag kayo mag-ipon para sa anak ninyo. Pero kung gano'n ang magiging sistema ng buhay natin, hindi mo na-enjoy yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Sabi nga sa bumper sticker, he who has the most toys win. After that lang, masasabi mo, panalo ko. Dahil marami kong naipon. Yun ba talaga? Kung titingnan tayo, sa kabuuan ng buhay natin, meaningful ba yung naging buhay mo? O naging buhay ng napakaraming tao? Kasi iyon ang kadalasan na priority ng mga nabubuhay sa mundo. Amen. To have fun, you can enjoy it. At parang nagiging contest kung sino maraming ipon, kung sino maraming napatayong bahay, nabiling sasakyan, o maraming pera sa bangko, siya yung panalo. Meron ako kilala, mismong tiyahin ko na nawala na siya, hindi niya naman siya kilala. May napakayaman niya, ang dami niyang lupain. Pero alam niyo, nakikita ko sa kanya yung parang napakahirap niyang tao. Tipid siya ng tipid. You know? Hindi nga siya nakapunta sa ibang bansa. Tapos araw-araw nakita mo, nakasuot lang siya ng short, tapos laging naglalakad. Tapos nang mamatay siya, ang dami niya palang pera. Binigay niya sa anak niya. Of course, sa anak niya napunta, 2 anak niya. And afterwards, within a span of I think 3 years to 5 years, ubos lahat ng kanyang mga pinag-ipunan dahil nilustay lang ng anak niya. At yung tao na yun, hindi niya na-enjoy. O hindi niya na ibahagi man lamang sa iba ang kanyang mga sinasabi niyang pag-aari niya o possession niya. At yan ang kadalasan nag-i-interest ng marami. Acquiring wealth. Amen. Of course, salamat sa mga tao na nagkaroon ng mga yaman sa mabuting pamamaraan. Pero ibang tao na hindi kayang gawin yun, na gusto nila mabilis lamang at sa kanilang pamamaraan, even a wrong way, gagawin nila. Easy money. Magbebenta sila ng illegal drugs. Amen? Ano pa? To scam people. Ang dami scammer ngayon, di ba? Bakit sila nag-scam? Para kumita ng malaki sa pagloloko. Ang iba, binebentang katawan. To prostitution. Ano pa? They sell their dignity or honor for money. At iba binibetray ang kanilang mga mahal sa buhay, katulad ni Judas. Di ba? He betrayed Jesus for money because he loved money. Others have little interest in spiritual things. Coming to church is a less important thing. Pagka lang ako hindi busy, pwede ako pumunta ng church. Yun po nagiging panuntunan ng maraming tao. Because they don't care about spiritual things. The same thing regarding reading and studying the Bibles. Amen? Naalala nyo yung tayo steward ng 3 T. Time, treasure, ano pa? Talent. Pag sinabing steward, tayo ay tagapamahala lamang, hindi natin pag-aari ang ating oras, ang yaman at ating mga talento. Ito ay temporary lang. Lilipas at lilipas din. Kanina nga, nagsusulat ako
Bakit sabi ko, ang pangit na naman ang sulat ko, ba't ganito? Yung dating magandang sulat ko, wala na. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang, ganon. Yung mga abilidad natin dati, yung kalakasan natin dati, hindi na ngayon yung kalakasan natin ngayon. Temporary lang. Yung prime na tinatawag ng buhay natin. At pagka doon tayo nag-concentrate, doon tayo nag-focus, doon tayo nilagay natin ang ating focus sa yun yung priority natin, definitely mapaprostrate tayo pagtagal ng panahon. Right? Mapaprostrate tayo, hindi na tayo sikat. Mapaprostrate tayo, hindi tayo magaling na kung saan ay inhinyero or sportsman dahil lahat ay temporary lang. At yun ang nangyayari. Doon nakapokus sa mga bagay na nakikita. Kaya sabi ni Paul, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita sapagkat iyon ang eternal. And Jesus said it clearly. Do not labor for the food that perishes, but for the food that will endure to everlasting life. Sa John 6:27. Huwag kayong magpakasikap, magpakahirap sa mga bagay, sa mga pagkain na nawawala lang. Nagpe-perish, pero paghirapan nyo ang pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Meron bang ganon? Grabe naman preservative yun, no? Of course, yun yung spiritual food na tinatawag. Na maraming tao, they don't labor for the spiritual food. Ito yung mag-i-endure to everlasting. Amen. Ito yung bagay na hindi mananakaw, ito yung bagay na kung saan hindi masisira, hindi kakalawangin. Pero ang ginagawa ng marami sa atin, the Word of God is less important sa buhay nila. Amen. Ang spiritual things are less important sa buhay nila kasi hindi nila nakikita. Yung kasi gusto natin, nahahawakan natin isang bagay. Kaya ang daming gumagawa ng Diyos-Diyosan kasi inisip nila, nahahawakan nila yung Diyos nila. Nakokontrol nila. Kaya iyon, gumagawa tayo ng mga Diyos-Diyosan natin sa buhay natin. Na inaari natin na, ito, proprotektahan ko to. Ito yung pag-aari ko. Ito yung ito yung aking concern, ito yung aking care sa buhay. So are you hungry for more? What is meant by greed? Greed is unsatisfied desire for more. At yun ang sinabi sa Proverbs 1:19, the ways of everyone who is greedy for gain, it takes away the life of its owner. Ano sabi? It takes away the life of its owner kapag pamamaraan ng isang tao ay maghangad. Kahit na sa mga maling pamamaraan, maghangad. Amen. Nabanggit ko last time, di ba? Yung mga na-scam na mga bagay dito sa mundong ito, yung mga easy money. Right? Nakabalita ka lang ng isang networking na ganito, mag-invest ka lang dito. Mag-invest ka ng 10,000. After 1 week, kikita ka ng 5,000. Aba! Too good to be true. Pero nung binigay mo yung 10,000, binigay nga talaga 5,000 after 1 week. Ba, totoo yata ito ah. Hindi mo alam, pera mo rin yung binigay sa'yo. Kala mo, interest. At ngayon, nag-withdraw ka ngayon 20,000. Ito pa 20,000, no? Kamali-mali mo, mga ilang araw lang, tinakbuhan ka na. Anong tawag doon? Hindi. Kagahaman. Hindi scam. Greed. Amen ba? Greed. At ang sabi dito, it takes away the life of its owners. Sinisira nito ang buhay ng isang tao, yung may pag-aari ng bagay na yon, nasisira ang buhay. Ano sabi yung it takes away the life of its owner? Nawawala yung meaning ng buhay niya. Nawawala ng purpose ang buhay niya. Dinedestroy ang buhay niya because of greediness. Right? Possessiveness. Of course, possession is a gift from God. Di po sinasabi dito na ito ay curse. It's a gift from God.
Bakit binibigay sa atin itong mga bagay nito? Of course, to honor God. To enjoy. Ma-enjoy natin. God has given us a pleasure to enjoy yung mga binibigay niya sa atin. And of course, to benefit others. Hindi lang para sa atin yan. Pinagkatiwala sa atin ang mga yaman na yan. Para sa ganon, i-share din natin to sa iba. Maging blessing tayo sa kanila. Sa buhay ng iba na may pagkukulang sa mga ganong bagay. Right? Ano pang sinasabi ng Panginoon? Nais niya na ma-enjoy natin ito. At every promise of God brings joy and contentment sa buhay natin. Kaya napakasarap basahin ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Sapagkat makikita mo rito, ito pala yung life. Ito pala yung purpose ko sa buhay. Ito pala yung sinasabi ni Lord na dapat kong gawin. Ano sabi sa Hebrew 13:5? Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Maging kontento lang tayo, mayaman ka na eh. Ikaw na ang pinakamayaman sa mundo kapag kakontento ka sa buhay. Sapagkat nakikita ko yung top 10 billionaires ng Forbes list of billionaires. Ang dami-dami na nilang pera, di ba? Pero hindi pa sila kontento. Ang sabi nila, how much is enough? How much is enough? Kung magkaroon ka ng 1 billion, sa tingin mo, hindi pa enough yun? At iyon ang nangyayari sa maraming tao. Because they love money. Because they love money, it will not satisfy them. Kahit na magkuha nila ang buong pera sa mundong ito, what profit it is a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Hindi ka masasatisfy. Kahit makuha mo ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, kahit makuha mo lahat ng karangyaan sa mundo, kahit makuha mo lahat ng kayamanan sa mundo, ang sabi doon, hindi yan kayang ipambayad sa kaluluwa mo. So anong kapakinabangan yun? Kung magagamit mo lang siya rito sa temporaryong buhay natin at pagdating sa kabila, isa kang dukha. Kasi wala kang malang ininvest para sa susunod mong buhay. Sapagkat nakapokus ka lang sa buhay mo rito na napakaiksi lamang. Wala pang gatuldok ng eternity na sinasabi sa salita ng Diyos na ating magiging buhay sa susunod. Right? What profit it is a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Talo. Hindi winner. Kahit maraming yung toys, nasabi, talo ka pa rin. At yun sumunod doon sa Luke 12, sinabi niya parable of the rich fool. Na kung sa yung parable of the rich fool na isinunod ni Jesus, meron doon isang napakayaman, na kung saan ang dami niya naging harvest, ang dami niya naging ani noong 2024. At sabi niya, noong January 2024, ang dami kong ani. Sobra-sobra. Ang liit na ng aking kamalig. Ang liit na ng aking storage. Ang liit na ng barn ko. Para ilagay ko itong dami ng ani na to. Ang gagawin ko, sisirain ko itong kamalig ko na ito, yung lumang kamalig. Magtatayo ako ng pagkalaki-laki para magkasya itong lahat ng inani ko. Yan, ando si Lord. Lahat ng pinlano niya, sabi ni Lord, isa kang hangal. Ngayong gabi, kukunin ko na yung buhay mo. Sino makikinabang ang lahat ng pinaghirapan mo? Sabi, ganun daw ang mga tao na haharap sa Diyos na dukha sapagkat ni minsan sa buhay nila, hindi man lang nila na-share ang mga nasa kanilang pag-aari sa iba. Generosity. How generous are we? The promise of God. Keep your life from the love of money and be content with what you have. Kapag kakontento ka na sa kinakain mo, yun ang pinakamasarap na pagkain. Right?
Hindi yung kakakain mo pa lang na tanghalian, inisip mo na agad, ano ba ako kakainin ko? Mamayang kinabukasan. Saan ba tayo pupunta? Doon agad eh. Hindi mo lang pag-usapan, enjoy mo ba yung pagkain natin? Ha? O pagka pinag-uusapin, hindi, mas masasarap siguro kung itong gagawin natin, blah, blah, blah. Dagdagan natin ng konting asin, dagdagan natin ng konting palabok. I'm saying again, hindi ko po sinasabi na wag natin gawin yun. Pero tingnan po natin how we, face life, our daily lives. Paano natin hinaharap ito? Kontento ba tayo sa buhay natin? Kontento ba tayo sa trabaho natin? Kontento ba tayo sa pamilya natin? Kontento ba tayo sa anumang nasa atin? Right? Nung dati, nung ang trabaho pa lang, ganito lang sinasahod mo, kontento ka. Ngayon, nag-desire ka, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, yung magandang sweldo na ganito. Of course, nung lumaki yung sweldo, lumaki rin ang expenses. Nung dati na maliit lang sahod, nagkakasya. Pero ngayon, malaki na sahod, ang daming problema. Ang daming pagkukulang. Bakit? Lumaki na yung pangangailangan niya, lumaki na yung paggastos niya. Hindi nag-remain sa, kontento na ako sa ganito. May lumabas ng bagong cellphone, bibili ng bagong cellphone. May bagong sapatos, bili ng bagong sapatos. Nauso yung LV, bili ng LV. Blah, blah, blah. Sabihin, hindi, nauso ngayon ukay na lang. Pero kung bumili ka naman, 3 kilong ukay. Saan mo ilalagay yun? O si problema ngayon, cabinet. Hanap ka rin ng ukay na cabinet. Totoong buhay po, di ba? Natatawa tayo kasi totoong buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi dahil sa mura yung gamit, kundi sobra-sobra po. Hindi naman natin kailangan. Pero bili tayo ng bili. Right? Ano ba yan? Paramihan ng laruan? Para sa bandang huli, panalo ka? Praise the Lord. Jesus emphasizes that life's true value does not lie in possessions. Yung tunay na buhay, hindi po dyan nakasalalay sa kung anong meron tayo. Kaya sabi niya, one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Napakahalaga po. Yung tinatawag, of course, mahalaga po yung material treasure, pero mas higit na mahalaga at pinapahalaga ng Panginoon yung spiritual treasure natin. Ano ba yung mga spiritual treasure? Of course, it consists of knowing God. His wisdom. Treasure po yun. Itong salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng wisdom, it's a treasure. If you abide in the Word of God, you will know the truth and the truth will set you free. It's a blessing. Na dati, namumuhay ka sa kasinungalingan, nung makita mo ito, nagkaroon ka ng wisdom, ito pala yung tama. Itong magbibigay sa atin ng mga tama. Ang salita ng Diyos. This is the word of truth. God of truth spoke His word. The Spirit of truth is leading us. Kaya nga sabi, buy the truth, do not sell it. Buy the truth, do not sell it. Hangga't maaari, ito po ang ating hanapin sapagkat ito po yung tunay na treasure. Yung word ni God is a supreme treasure sa buhay natin. Kaya sabi ni Job, I consider the physical food or the spiritual food mas necessary sa aking daily food. Si Job, mayaman siya, si Job. Pero sabi niya, I consider the spiritual food necessary than my daily food, which is the physical food. Andun siya, nagpe-pray. Andun siya na kung saan laging andun yung concern niya, paano ko ba ma-honor si God sa buhay ko? Hindi yung paano tayo ma-honor ng tao, na yun ang pinag-isikapan natin. Ano masasabi ng tao sa ginagawa ko? Ano masasabi ng tao
kapag ka nabili ko na to? Ilang palakpak ang gusto mo marinig? Kapag ka na-achieve mo na, yun po yung mahirap. Pagka meron tayong kilig na nararamdaman kapag pinalakpakan tayo ng tao, magduda ka sa sarili mo. Kapag tayo yun ang lagi nating iniisip sa buhay natin, ano sasabihin ng tao? And we don't care what God will tell us. Dapat yun ang laging tanong natin, ano sasabihin ng Diyos? Ano sasabihin ng Diyos sa gagawin ko na ito? Ano sasabihin ng Diyos sa mga ginagawa ko, sa mga iniisip ko? Ano sinasabi ng Diyos sa aking buhay? Yun po'y pagsumikapan natin. Kasi ang Diyos hindi magsisinungaling. Ang tao pwede magsinungaling. Ang ganda-ganda naman ng damit mo. Pero pagtalikod niyan, kala mo kay ganda. Right? Pero ikaw, tuwan-tuwa ka. Pero pagtalikod, kung ano na sinasabi sa'yo? Sabi sa kanila, mag-ingat. Amen. Ingat tayo. But God is true. Is the God of truth. He will tell us, anak, mali itong ginagawa mo. Pangit yung ginagawa mo. Sasabihin niya rin, tama yung ginagawa mo. Nabi-please ako sa ginagawa mo. Sasabihin niya yung tunay. Kung hindi siya nabi-please, sasabihin sa'yo, mali. Kaya nga minsan, kadalasan, pag nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng mensahe, merong kurot, di ba? Amen? And it's a treasure. Pag kinokorek tayo ni Lord, count it as a treasure. Dahil tinatama tayo ni God. Okay? Hindi ko po kayo pinipersonal. Mahal ka ng Diyos kung bakit niya nais kang tamain. Kaya sabi ni Lord, ito yung may eternal value. Sabi ni Lord Jesus, sabi niya sa Matthew 6, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where there neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan naroon yung kayamanan mo, nandun ang puso mo, nandun ang focus mo, nandun ang priority mo. Diba? Right? Kung saan yung treasure mo, naroon ang puso mo. Ang tanong, saan ka naglalagak ng iyong yaman? Dito ba sa mundong ito? O doon sa langit? Right? Kasi kapag ka ang yung focus is to lay your treasures on earth na temporary lang, and sabi ko nga, eventually, mapuprostrate ka lang, madidisappoint ka, because temporary lang ang lahat. Amen. Ang sabi ni Lord is, pwede siyang manakaw, pwede siyang mawala. Kung ang treasure mo, yung asawa mo at anak mo, I'm not saying na sila ay masama, pero, or sila, ang asawa mo ay hindi faithful sa iyo or something like that. Sabihin natin faithful siya, talagang almost perfect na siyang asawa. Pero hindi mo alam na hindi pala siya makakasama ng buong buhay mo. Pwede siyang mawala na sa mundong ito. Kung doon mo nilagak ang puso mo, kaya yung iba hindi makamove on pag nawala ng asawa. Kasi yun talaga yung kanyang yaman sa buhay. Anak, yes, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Pero sinasabi lang sa atin ng Panginoon, huwag tayong 100% na mag-trust sa mga bagay sa mundong ito. Sabagat lahat nito ay temporary lang.
Lay up for yourselves treasure in heaven. Mag-invest ka sa asawa mo, baka hindi pa born again. Pag nag-invest ka sa kanya, naglaga ka ng treasure of heaven, makikita mo pa rin siya. Maglalas siya. Kasi pag pareho kang born again, makakasama siya sa kalangitan, di ba? Di ba? Amen ba? Ganon. Ganon dapat. Ang mga anak natin, hindi sila mananakaw. Yun po yung investment na very wise kung tayo mag-invest sa eternity. Yes, hindi mo makita ngayon, but eventually makikita po natin ito kapag tunay naglagak tayo ng treasure sa langit. The Bible teaches about proper priorities. Ano sabi sa 1 Timothy 6:10? Now godliness with contentment, ayun na naman yung contentment, no, is great gain. Kaya sabi ko mayaman, pinakamayaman na tao rito yung kontento. Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Right? Meron ba pinanganak dito na may cellphone na? Ha? O meron na kayong earbuds dito na pinanganak kayo? Wala. Nung pinanganak tayo, hubot-hubad. Ang sabi natin, sabi dito, wala tayong madadala kahit ano diyan. Right? And having food and clothing, with this we shall be content. Makontento tayo kung may mga kinakain na tayo dito. At ito yung warning. Babala na naman. Those who desire to be rich fall into temptation and a snare trap, patibong, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Katulad sinabi sa Proverbs, di ba, yung binasa natin. It destroys life. Pag iyon at iyon lamang ang purpose natin sa mundong ito, paano ba ako yayaman? At nakikita ko yan sa maraming mga henerasyon ngayon. Na ilang focus nila. Amen, habang nag-aaral, yun lagi na isip nila, pag nakatapos ako dito, magtatrabaho ako ng maganda, paano yayaman, paano ako makakaipon ng ganito. Right? Pagka ganon, pumapasok ka sa isang patibong. Ano ang sabi rito? You are into, amen, destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith. Hindi lang yung mga hindi Christian, pati yung mga nananampalataya. For which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Nakakaawa po yung mga kapatiran natin, yung mga true believers, na set up sila ng prosperity gospel church. Na kung saan yung tinuturo, puro prosperity, puro blessing, puro material things. At yun, na-indoktrinahan sila ng mga ganun, na kailangan pala dito, pagka mayaman na tayo, is successful tayo, blah, blah, blah. Ano nangyari? They pierced themselves through many sorrows. Many sorrows. Because ang material things, ang bibigay sa atin ng material things ay temporary lamang na kasiyahan. Just a surface ng happiness na kung saan makita mo maraming mayaman, nakakangiti, pero deep inside, they are filled with sorrows. They are filled with emptiness sa buhay. Maganda man nagdiningning ng mga alahas nila, pero pagka kinausap mo sila, gutom na gutom sa mga bagay ng kalangitan. At nakakalungkot, iyan ang pinipreach sa maraming mga churches ngayon, especially in the West. And it's creeping also in every churches. Ano yung mga tinuro ni Lord na suffering?
Sabi nga, you are blessed if you suffer for my sake. If you are persecuted for my sake, you are blessed. Mapalad ka. If you live a godly life, you will suffer persecution. Wala pong pinangako sa salita ng Diyos na kapag ikaw naging Christian, is magiging madali ang buhay. Ang pinangako pa nga niyan, kamumuhian ka ng mundo. Ang pinangako pa nga rito, magka-suffer ka for the gospel. Wala ang pinangakong ganun. At pinakita yan ng Panginoong Kristo. Pinakita yan ng mga early disciples that even in the time of death, sapagkat alam nila, ito yung tunay treasure. This is just a light affliction compared. This is just a moment. Just for a moment. Compared to the exceeding glory that will be revealed in us. Doon sila nakatingin. Kahit na sabihin, papakain kayo sa leon. Hindi sila. Amen. Hallelujah. Natinag sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi doon nakatuon ang puso nila. Kundi sa mga pangako ng Panginoon na nagbibigay ng joy and contentment sa buhay natin. Hindi po masama ang pera. Nulit ko. Marami pong pwedeng gamitin ng pera. Sabi ko, marami po tayong pwedeng gamitin o paggamitan ng pera. Pero hindi tayo nagpapagamit sa pera. Kapag ka nagpagamit sa pera, ito yung sinasabi ito, money is the root of all kinds of evil. For the love of money is the root of all kinds of evil. Pagmamahal. Na ikaw naging alipin na ng pera, imbis na ikaw gumagamit sa pera, ikaw na ginagamit ang pera. Right? Pag wala kang pera sa bulsa, malungkot ka. Sira ang araw mo. Kaya hindi lang yung mayaman, mga kapatid. Maski yung mga wala, pwede mong mahalin ang pera kahit wala ka. Praise the Lord. Sabi sa Luke 12, do not seek what you should eat or what you should drink, not have an anxious mind. For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. Ito yung sinasabing priority. Ito yung sinasabi ng Bible na magkaroon tayo ng maging top priority natin sa buhay natin. Basahin natin. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. I'm always saying, kapag ang spiritual life natin is healthy, every areas of our lives will follow. Sa tingin niyo, pababayaan kayo ng ama niyo? Ng ama niyo na may-ari ng lahat? Na hindi pinagkait nga ang kanyang anak para sa atin? Yung pa mga pangangailangan yun, di bigay ng Panginoon? Pero sabi niya, unahin mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, pagkain, damit, shelter, will be added to you. Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Okay, wag tayong tumingin agad sa material na bagay, ha? Ang sabihin niya, magkakaroon ka ng satisfaction sa buhay mo. Yung mga needs mo, nasa-satisfy yung needs mo. Kasi nga sila Paul, di ba? Sabi ni Paul, natuto ko sa lahat ng areas ng buhay ko, ang magutom, natuto ko, nakontento ko magutom, nakontento ko mabusog. Nakontento ko na masagana, nakontento ko sa wala. Yun po sinasabi, yung satisfaction, may satisfaction ka sa buhay mo. If you seek first the kingdom of God. Yung joy, yung peace, yung po yung buhay. Na sinasabi ni Lord, I have come to give you life and life abundantly. Huwag agad tayo tumingin doon sa mga material na bagay. Kung bigyan man tayo ng gano'n ng Panginoon, bonus na yun. Di ba? Pero mahalaga sa lahat,
Content ba tayo sa buhay natin? Satisfied ba tayo sa buhay natin? Pag tumitingin ka sa salamin sa gabi, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Nakita mo frustrated or disappointed yung itsura mo? O nakita mo, wow, Lord, thank you. Thank you kahit ganito marami na akong mga gulitis sa mukha ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord, birthday ko na naman. Iba mag-birthday, ayaw sabihin kasi nahihiya. Ganito na edad ko eh. Pero kontento ka. Ako lagi kong sinasabi na mapalat ka, humantong ka sa ganyang edad. Right? Kung ikaw ay 60 years old na, 50 years old, mapalad ka. Dahil marami hindi umaabot ng ganyang edad. Amen ba? Napakarami ngayon tao, hindi na umaabot ng 40 years old. 40 years. Hindi na umaabot. Maraming tao gusto mag-abroad, pero nandito ka sa abroad. Pero marami ko narinig. Nasa abroad ka na nga, na yung pareklamo. Iba nga, hirap na hirap makapunta rito eh. At makapagtrabaho ka pa. Diba? At makaipong ka, maibigay mo sa mga pamilya mo. Matulungan mo pamilya mo. Hindi ba sapat yun? Ang isang solusyon or isang cure sa ating mga reklamo is pasasalamat. Tingnan natin mga maraming bagay sa buhay natin na maipagpapasalamat natin. I'm telling this because last week, meron po akong na-share na about that. Magkaroon ka ng pasasalamat sa buhay. Nandiyan ka na sa sitwasyon mo na yan. Ang daming naghahangad na kung saan, nandiyan ka sa lugar na yan. Nakasama mo pamilya mo. Kumakain kayo ng masarap. Hindi kayo nagkukulang. Pero nadidepress ka pa sa buhay mo. Patandahin mo mga tao ngayon depressed. Bakit sa tingin nyo? Bakit? Ang isa po kasi katitingin nyo sa Facebook. Kaya kayo depressed. Lagi kinukumpara, buti pa to, nandun na naman sa ibang bansa. Buti pa to, nakapunta sa magandang restaurant na to. Laging ganon. Yung po ang ginagawa ng Facebook, makita nyo sa Facebook, puro naman magagandang bagay sa kabuhayan ng taong yun, di ba? Maglalagay ba sila dyan ng sila hindi kumakain ng masarap? Lagi. Buti pa yun, nakarating siya sa Amerika. Malamig. May snow. Kausap ko nga ng kapatid ko sa Australia. Sabi niya, sobrang lamig ngayon doon. Sabi ko, sobrang init naman dito. Mabuti pa dyan, mainit. Mas maganda pa nga. Totoo! Marami tayong hinahanap sa buhay, pero pag tinignan natin, ang dami nating pagpapasalamat na kahit na 45 degrees sa labas, nakakalabas ka. Magpayong ka lang or something na, di ba? Kapag ka malamig, kala nyo ba nakakalabas sila? Pagsaksakan ng lamig. Amen. Contentment po. Marami tayong pagpapasalamat. Right? Seek the kingdom of God and all these things shall be added to you. You will have satisfaction in life. Jesus points to God as the ultimate source of security and provision. Ano sinabi sa Matthew 7? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What man is there among you who, if his son asks for bread, will he give him a stone? Kayo mga tatay, bibigyan niyo ba sila ng bato? Kung mag-ask sila ng pagkain, ng isda? Or if he asks for fish, will he give him a serpent? Wala. Gusto natin bigyan natin maganda sa ang anak natin. Kapag ka sila ay humingi sa atin, bibigyan natin the best sa kanila. Sabi, if you then being evil,
know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ano sabi? To those who ask Him. Siguro ito yung kulang natin eh. Reklamo tayo ng reklamo pero hindi tayo nananalangin. Panireklamo natin sa Diyos, ayaw mo naman mag-asa Kanya. Ayaw mo naman manalangin. Puro paninisi. Alam niyo, Diyos ang ating security. Sabi sa Bible, He is the one who gives bread to the eater. He is the one who gives seed to the sower. Siya yung great provider natin. He is willing to provide for us, but of course, we need to ask. Hindi yung, alam na ni Lord, ang pangangailangan ko. Puro yun ang katwiran ng mga tamad manalangin. Sasabihin, alam na ni Lord. Nasa puso ko. Yes, alam ni Lord. Pero the Bible speaks of being specific tayo sa pananalangin. Kasi kapag ka naganap, sinabi mo, Lord, bigyan mo ako ng 5,000. Naganap nga 5,000. Di siyempre, siya pa sasalamatan mo. At mapapatunayan mo, totoo nga ang Diyos. Kesa yung, alam ni Lord, pangangailangan ko, may nagbigay sa'yo ng 5,000. Duda ka pa kung si Lord nagbigay. Kasi hindi ka nagsalita, hindi ka nag-ask eh. Sino ba salamatan mo? Uy, thank you sa kaibigan ko. Isn't it? Yes, God knows everything that we need. God knows our thoughts, our hearts. Pero sinasabi sa Bible, mag-ask ka. Okay, Friday prayer meeting natin. Attend kayo. Praise the Lord. Nag-ask po tayo. At yun po yung isang anak na kung saan nagtitiwala sa kanyang ama, hindi ka nahihiya. You are bold because alam mo nagtatrust ka sa Kanya, kaya niyang gawin. Jesus points to God, the ultimate source of security. God's generosity displayed in the Bible. Pag tumingin mo kayo sa kalangitan, makikita niyo how generous God is. At yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sasabihin, paano mangyayari yun? Tayo lang ba ang nilikha rito? Maraming alien siguro sa ibang planeta. Kasi ba't ang daming planeta, ang daming bituin? Of course, wala naman sinabi rito nilikhang iba. Tayo lang, human being. Pero bakit ang dami niya nilagay ng mga bituin? Ang dami niya nilagay ng planeta, solar system. Because God is generous. At meron siyang purpose ba't nilagay yan? Ang sabi nga yung Jupiter, kaya pala yun merong ring, is para protektahan tayo. Na yung mga asteroid, yun ang hinihigop ng ring na yun. Para hindi tayo bagsakan ng asteroid. Tingin nyo ba, basta na lang nilikha ni Lord, yan may purpose ang lahat. At napaka-generous niya. Napakaganda ng kanyang nilikha. At mag-appreciate po tayo, sa kanyang mga nilikha. Mag-appreciate tayo. Napakaganda ng mga nilikha ni Lord and perfect siya. Because He's a generous God. Right? Hindi lang sabi nga Genesis 1:1, right? God created the heavens and the earth. And nakita niyo ito all good. It's all good. Innumerable stars. He knows them, each by name. Lahat yan, appreciate natin, napakaganda. Pagigising mo na umaga, thank you Lord, sumikat ang araw ngayon. Thank you Lord sa gabi. Ang ganda-ganda pag tumingin ka sa kalangitan. Makita mo yung generosity ni God. Ano pa? Sa bawat buhay natin. Ano sinabi sa Philippians 4:19? God will supply our needs according to His riches and glory in Christ. His provisions, yung mga pangangailangan natin. How we are grateful to God na magkaroon tayo ng trabaho. Right? Lord, salamat sa trabaho ito binigay mo sa akin. Salamat, binigyan mo ako ng karunungan matapos ko ang aking mga gawain ngayong araw na to. Salamat, Panginoon, ginabayan mo ako.
Salamat, sahod na naman. Hindi yung sahod, dadaan lang sa kamay ko yan. Hindi ganun. Hindi ka man na magpasalamat kay Lord. Buti nga dumaan sa kamay mo eh. Amen ba? Baguhin po natin lifestyle natin. Magkaroon tayo ng thanksgiving and grateful heart. Na even mga malilit na bagay, magugulat ka kapag ka nagpapasalamat ka kay Lord, mawawala yung reklamo sa buhay. Mabukas, Lunes na naman, papasok ka na naman. Buti nga nakakapasok ka, yung iba may sakit eh. Yung iba nawala ng trabaho. And yet, ang dami nating mga grievances sa buhay. God is so generous. Sabi nga niya, yung mga ibon na yan, hindi naman sila nagtatanim, pero pinapakain ng Diyos lahat. Amen? Sila dito mga may pets. Di ba ang mahal magpakain ng pets? Eh si Lord nga, lahat ng ibon, lahat ng hayop, pinapakain. Ganon siya ka-generous. Amen? Ano sabi niya? Look at the lilies in the field. Napakaganda ng kulay nila. Not even Solomon can have that kind of dress or fashion na kung saan napakayaman ni Solomon. Pero ito, na kahit na sila ay ngayong umaga ay sariwa, kapag hapon na ay malalanta, pero binibigay pa rin ni Lord para ma-appreciate natin how generous God is sa kanyang mga nilikha. Siya nagpo-provide. Amen? And of course, His salvation. God is generous na binigay niya ang anak niya sa atin. Siya yung special na kanyang anak na hindi niya pinagkait ibigay sa atin. Hindi sinabing akin to, anak ko to. Hindi sinabing ganun. Pero sabi niya, bibigay ko. Ang sabi si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that all who believe in Him will not perish, but will have everlasting life. Jesus' death on the cross is one of the greatest examples of God's generosity. Ano yung generosity doon? Despite na alam niya, hindi natin kayang bayaran ang ginawa niya, binigay pa rin niya ang kanyang buhay. Right? Kadalasan gano'n, generous tayo kasi iniisip natin, may babalik naman. Pag tinulungan ko to, babalik naman ng taong yan ang tinulong ko. Pero ang Diyos iba. Alam niya, wala tayong kakayanan, bayaran yun. Binigay niya itong handog, gift. Ano sabi sa Ephesians? We are saved by grace, through faith, not of ourselves. It is a gift of God. Not of works that anyone should boast. At hindi siya nag-hesitate to give His only begotten Son sa atin. Hindi siya nag-hesitate para sa atin. Na alam niya na magsasakripisyo ang anak niya to pay for our debt, mga utang natin, na hindi natin kayang bayaran. Alam niya magsasakripisyo ang anak niya sa krus, pero hindi siya nag-alintanang ibigay ang anak niya. Kahit alam niya marami ngayon sa panahon natin ang di mananampalataya sa Kanya, hindi maniniwala sa Kanya, pero hindi siya nag-alanganin na ibigay ang anak niya. That's how He demonstrated His generosity to each of us. He gave because of love. Because He loved you and me. Kaya kung marinig pa natin sa bibig natin pagreklamo sa Diyos,
Ibig lang sabihin, hindi mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo naintindihan ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Kristo para ka maligtas. Of course, definitely, kaya mo sinasabi yan, hindi ka talaga Kristiyano. You're just professing Christians, pero hindi ka talaga Kristiyano. Hindi ka pa talaga ligtas. Kaya hindi mo appreciate ang mga bagay na yan. Pero ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi yan ginawa para sa mga Kristiyano lang. Ginawa yan nila, Jesus yan para sa lahat, na kung sino man tatanggap sa Kanya, na inaalok na biyaya, ay maliligtas. And that is true faith. Mga bagay na hindi nakikita, na kung saan inaari natin, na kung saan iyon po yung bagay na mangyayari. Through faith. Hindi mo kailangan maging just financially o mayaman para ma-practice niya generosity. Hindi mo kailangan maging okay, righteous na ako, mabait naman ako. No. Hindi doon. Hindi na kondisyon. All we can see is just He demonstrated His love toward us, His generosity. And to live generously, sa buhay natin, inisip natin, Lord, salamat, ang dami kong mga pagkabala. Yes, that's one thing. Pero may sinabi si Lord, alam nyo, nung pinarte na yung mga nasakop nilang territory, amen, doon sa promised land, yung Levites, hindi siya binigyan ng parte. Sabi, ang Levites, wala siyang inheritance. At ang sabi ni Lord, sapagkat ako ang kanilang inheritance. Ang mga Levites, sila yung mga naglilingkod sa templo. Sila yung mga nag-aalay ng mga sacrifices. Ang sabi ni Lord, ako ang kanilang inheritance. Isn't it wonderful? Na tayo ngayon is more than the Levites of old. Tayo ngayon, amen, na ang ating sakripisyong Panginoon Kristo, tayo yung inheritance ni Lord. At sabi sa Deuteronomy, you are God's special treasure. Kapwa ko mananampalataya, kayo ay special treasure ni Lord. Amen. Kaya to live generously, itong buhay natin, acknowledge natin siya. Let us acknowledge Him. Amen. That God is able to do anything He wants through the gifts na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya matupad ang mga plano niya sa mga treasure na ligay sa iyo, sa oras na binigay sa iyo ng Panginoon, sa talentong binigay sa iyo ng Panginoon. Live generously. Acknowledge Him. Sapagkat ikaw ay tulad ng isang kayamanan na hawak ng Diyos sa kanyang mga kamay. Don't worry kung ano sinasabi ng tao sa iyo. Ang importante ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Hindi yun sa dami ng ating alam na nasalita rito sa Bible. Hindi ka daw naging rich. Kundi pa paano mo ito pinapahayag? Ang buhay mo sa opisina mo, paano mo ito generously na i-share sa tao? Na masasabi ng mga opisina mo, wow, nakakamangha naman ang ginawa ng kung sino man sa buhay ng taong ito. Amen. Kaya sabi, you are the light of the world. You are the light of the world. Can you imagine that? So, opisina mo, ikaw ay liwanag. You are the salt of the earth. Dahil ang mundong ito, into corruption, pero salt is used as preservative. Ikaw nagbibigay ng freshness. We are the salt of this earth. Wag po kayong maniniwala, sinasabi ni Satan na wala kang kwenta. Higit pa sa makwenta, ikaw ay special treasure ni Lord. Ang church ay special treasure ni Lord. Right? Kung meron tayong gantong kaisipan, lahat tayo. There's a joy in every fellowship. There will be joy and contentment in everything. Mawala po yung reklamo sa atin.
Generosity flows of a thankful and trusting heart. The more you trust God with what you have, the more He starts to entrust you with. Giving will remind you that you are not in control, but you know the one who is in control, and He can provide for all your needs. So what do you have to give? I'm telling you, try and find a place where you can invest. Amen. What you have in some way, maaaring sa flat ninyo, gusto niyo magkaroon ng Bible study, you can invest. Ang hirap po sa atin kasi ganun, akin to eh. Ayoko i-share. But you can invest. Yung mga tahanan ninyo, yung buhay ninyo, yung oras ninyo, start small. Start small things. Or go big kung gusto nyo. Just start. Sabihin nyo sa katabi nyo, just start. Isa pa, just start. Now is the time, mga kapatid. Now is the time. Let's just look at this a couple of personal reflections that we can baonin po natin pa uwi. Amen. When was the last time you felt possessive? What was the outcome? Ano kinahantungan? What are some specific ways you can express generosity into your life? God bless you all.